Grabe po katindi yung laban na 'to. Sa sobrang tindi niya, tatlong brilliant move ang pinawalan na hindi madaling maintindihan. Usually kasi yung mga brilliant move 'pag inanalyze mo ng konti makukuha mo na bakit ginawa. Pero eto, nakakahilo. Pero brilliant move pala yung mga yun. Ano ba nangyari? Dito po sa Prague International Chess Festival. Aba, medyo mahaba intro ko. Puro Indian ang nagdo-dominate ng chess ngayon. World champion Indian Gukesh, Pragnananda, Arjun Erigaisi. Aba, hindi pa po natatapos yung mga Indian doon. Eto po, si Arabin Chitbaratam. Tama ba pagka-pronounce ko? Arabin Chittambaram pala. ng India. Ipasok po sa top 15 sa buong mundo na ito. Dahil sa kanyang performance dito sa Prague International Chess Festival, ang lalakas ng tinalo niya at isa po sa biktima niya ay walang iba kundi si Grandmaster Anish Giri. Anong nangyari? Tingnan po nating mabuti ito. So nag-D4 po dyan si Anish, D5 ang sinagot ni Arabin na sinagot ng C4. Queen's Gambit pero E6 lang ang tinira, yung decline. Nag-Knight C3, Bishop E7. Yan palang magtataka na eh. Di ba dapat knight muna, pine-prevent niya po yung pin. Kaya bishop e7 muna. Anyway, kinapture po yung d5 na binawi po ng pawn and then nag-bishop f4. Pagka bishop f4, nag-knight f6 na sinagot ng e3, develop. Nag-bishop f5, develop lang din. And then knight f3. Nag-c6, tamang kunat na sinagot ng knight h4 agad ni Anish, no? Agresibo, inatake yung bishop na gumalaw sa bishop g4, inatake yung queen, tumakbo sa queen c2. Pagka queen c2, knight bd7 develop, and then nag-h3 na. Tumakbo po yan sa e6. Bakit kaya dyan siya tumakbo, no? Iniwasan niya po yung mga possibility ng g4, ayan, tapos may mga talon doon or makakain yan eh. Kaya dyan tumakbo. Ngayon, pagkatakbo dyan, bumalik na yung kabayo. Pagkabalik na kabayo, nag-knight e4 naman na, coach, pinakain yung pawn. Oh, libre bakit hindi kinapture, hindi po tinigsan? Ano bang mangyayari pag tinigs? Babawiin lang po yan ng pawn. Pagkabawi mo, yes, one pawn up ka, pero queen a5. Mapipilitan ka humarang, di ba? Susundutin ka lang ng simpleng castling. Bakit ganun? Ano mangyayari pag nag-develop lang? O, mamatihin pa. Knight f6 eh. Tapos pagkatakbo mong ganun, pwede pong tirahan ka lang daw. Queen b4. Grabe ang lalim nito. Walang yan. Hindi ka pa makakasling. Atakado to. E, depensahan natin. Tapos knight d5. And it turns out, this is just equal. Kasi hindi siya makakasling. Pag kasi gumalaw ka ng ganito, ayan o, para sana madepensahan, may ganun. Di ba? Hindi ka pa rin makakasling talaga. Ibalik natin. Equal lang pala yun. Grabe yung tira ni, no? Arabin, no? Lalim. Anyway, nag-bishop d3 kasi nga equal lang yon. Ito, tamang develop lang. Nag-f5 to defend the knight and then bishop h2. Umatras lang. Napakaagang atras. Hindi mo maintindihan yung mga ganyan minsan eh. Pero tingin ko po, inaantabayanan yung mabilis na attacking ganon. Anyway, sinagot po yan ng castling lang, nag-castling lang din, and then king h8. Uy, eto na, yung sinasabi kong attacking ganun. Bakit kailangan yung king h8? Para may rook g8 agad, tapos bobomba. Pagka king h8, nagtira po ng knight e2, tumira naman ng a5. Ayan, eto. Another weird-looking move. Coach, ang passive naman yan. Bakit po yan yung tinira? Sa ganito pong klaseng setup, na kung saan may 2 pawn plus 3 pawn naman sa queen side yung black, nagkakamali pa ng araw. Ang common idea po dyan, let's say hindi ka po tumira niya, no? Hanap lang tayo ng ways of move. Yan. May mga common idea po dyan na b4. Ang tawag po dyan, minority attack. Pag kinapture mo po yan, tirahan ka ng ganon, tapos a3 kung depensahan mo, bagsak nyo yun. Pag hindi mo naman tinex, titirahan ka nito, mawiwikin ito, gagawin nilang isolated to. Okay? Yun po ang idea niyan. Kaya, in-a5 agad para hindi na makapag b4, hindi na magawa yung minority attack. O stop ka muna, wala kang minority attack. Syempre, walang minority attack, nag-knight e5 na lang, pumasok ng kabayo na tinix lang po yan, binawi po ng bishop and then bishop f6. Pagka bishop f6, nag-f3, hitting the knight na tumakbo lang sa d6. Pagtakbo sa d6, nag-g4. Napaka-agresibo ng tira ni Anish. Well, normal naman ito sa mga ganitong klaseng laruan na kung saan gusto mo manalo,
magpipilit ka. Si Anish, I don't think he consider Arabin na one of the elite. Elite yan dati si Anish So gusto niyang patunayan, kaya ko to. Kaya talaga agresibo, pipilitin. Anyway, nag-G4 nga. And then sinagot lang na Queen E7 At eto, medyo nagsisimula na po talagang gumulo kasi nagbibigay na po ng pawn yan. Libre po yung F5. Libre po Ano bang mangyayari pag kinapture? Okay? Ano mangyayari? Let's say, capturein natin ito. Libre. Ang mangyayari dyan, alam nyo kung ano? Kakapturein lang. Yes. Takes lang. Ang tanong, coach, kinapture mo. Diba? Capture lang din. Pag kinapture mo lang din, takes. Pagka takes mo dito, yun, may bawi. Hindi maganda yun. Ibalik natin. Coach, mali naman kasi yung capture agad sa bishop. Pwede namang eliminate muna yung knight. Kaso may queen takes e3. Yun ang mangyayari. Check ka na, may capture dito later on. So, nabawi din lamang pa ng pawn. Balik natin. Kaya po, hindi tinakes yan. Ang ginawa, nag-knight g3. Pagka knight g3, nag-g6 lang. So, ganun pa rin. Pag kinapture po yan, let's say pawn takes, no? Ang gagawin po is like knight takes f5 or bishop takes f5. I think it both works. Pero ito, pinakamaganda daw. Bishop takes e5. Yan. Anong gagawin mo? Pag kinapture mo to, may kain doon. Pag tinakes mo naman to, di may knight takes f5. At ang ending, medyo labang ka na dyan kasi may mga pressure ka nang ibibigay. Hindi ka one pawn down. Okay? Balik natin doon. Kaya ang ginawa, rook e1. Again, ina-analyze ko na itong mabuti para mas may matutunan kayo sa magre-reklamo bakit mahaba. Pasensyahan nyo na. Hindi para sa inyo to. Ibig sabihin, para to sa gustong matuto. Anyway, bishop takes e5 ang kinapture after rook e1. Binawi po ng pawn. And then, knight f7. Hitting the pawn on e5. Similar pa rin po ang nangyayari dyan. Libre pa rin po yung f5. I want to show it again. Kaso, may matinding tira dyan. Alam nyo kung ano? Queen h4 lang. Pinibigay lang. Pagka takes mo kasi, may capture dito. Pag hinarang mo, kakainin, takes, knight takes dito, nakahang. And then, babagsak to later. Lalim, no? Anyway, kaya nga po, hindi tinakes ang ginawa F4. Dinepensahan yung E5 na sinagot ng Queen H4 pa rin. Hitting the knight, hitting the pawn, and may dalawang paraan po para depensahan yan. Isa po is Queen H2, which is the best move daw. Pero kung ako ang titira, ang malamang na pabalang ko dyan is King G2 na tinira din ni Anish Giri. Kasi ang King G2 po, kung titingnan mo, coach, di ba libre po yung G4? Libre yung G4, pero kakainin lang yan At ang matindi, ito yung kasunod na tusok niyan No? Example, di kainin natin ng queen. Ayan, rook H1 nga, Anong meron dyan? Ayan po, Grabe, Diba? Yung queen, halos matrap pa rin nga Ayan, halos matrap yung queen. Hirap niyan. Kaya nga, king move din ang gagawin ko. Pero, eto na po. Uulan na ng brilliant move. Ang king G2 pala ay mali dahil sa tiradang tantananan knight G5 pinakain yung kabayo. Ang tinira ni Anish after knight G5, rook H1. Hindi kinain. Bago natin ituloy yan, anong mangyayari pag tinix? Libre yan Aba, sisimplihan lang, kakainin yung G4. And that's already winning. Bakit? Okay, ang threat po, kakainin ito, and then babagsak yung kabayo. Tama po ba? Kaya malamang sa malamang, kung hindi mo kakainin yan, didepensahan mo. Unahin natin yung capture bago depensahan. Ang tira, bishop takes G4 lang. Same threat. Coach, pwede naman ito sa kaka-check yan. Ngisay ka ngayon, bagsak kabayo, bagsak tore. Wala. Ang tanong, coach, wag nga natin, coach, kainin, depensahan natin. Kaso pawn takes Actually, may mas maganda pa pala sa pawn takes. Rook F3, sorry. Mas maganda. Sinadjust ng engine bigla Pawn takes is winning, pero ito is patay na, resignable. Wala pong magawa kasi yan.
Oh, pag gumalaw yung kabayo, saan pupunta? Dito, di ba? Di saka mo kainin ito. Uy, coach, binigay mo yung pawn, namali ka ata. Ayun, tore, Bishop G4. And then, mamamati kang ganun. Ay, pinakamabilis pala, Bishop H5. Ito pala, Bishop H5. Anyway, ganun ang mangyayari. Kaya hindi po tinakes at napilitan po na depensahan Rook H1. At pagka Rook H1, depending the pawn, etong matindi. Sabi ko, aba, nagmukhang walang silbi. Pwede siguro kainin ito. No? Kaso pagka tinakes mo siya ngayon, hindi siya maganda eh. Kasi kakainin lang na gano'n eh. Oh, threaten queen eh. Pagka takes mo dito, kahit bishop e2 lang, trap na yung reyna mo. Diba? So, balik natin doon. Kaya hindi pala pwedeng kainin. Aba, sabi ko, parang nagsayang ka ng tira ngayon. Hindi, ano yun, itatakbo mo kasi titikman na yan eh. Hindi. Another brilliant move na mahirap maintindihan. Etong tinira, 1 minute anak ko there. D4. Pinakain yung po. Hala ka dyan. Ang hirap intindihin ito eh. Ang daming kailangan pasukin dito para maintindihan mo. Unang-una siguro ito. Siguro pangalawa yung capture. Yung pangatlo, ewan ko, hanap tayo mamaya. Pero dito tayo sa pinaka-obvious na kainin yung kabayo. Pag kinapture yan, which is nangyari sa laro pala. Wag natin ituloy muna yan. Doon muna tayo sa, coach, pag kinapture lang to. Pag kinapture lang yan, Bishop D5 is the main reason kaya po ginawa yun. Opo. Bishop D5, force ka dito, and then magkakaroon na po ng takes at nakapin ka. Yun po yung pinaka-reason. Okay? So, balik na tayo sa nangyari na tayo para mabilis. Masyado nang mahaba eh. Kinapture yun. Isang pyesa eh. Ngayon, pagka-takes, kinapture lang yung E3. Butik na migay ng pyesa para lang sa ano, no? Pawn. Para lang sa pawn. Hanip na yan. Okay. Anong mangyayari pag sinimple bawi? Magkaka-F4. Kaya ang ginawa po ni Anish Giri, kinapture niya muna yung G5 na mali. Pero ang tamang tira daw, kainin yung pawn, tapos ibalik yung kabayo. Pero losing yun. Yun na yung pinaka-the best. Eto naman, mukhang maganda. Aba, sinimplahan lang eh. Kinapture lang ng pawn. Ang tanong dito, coach, di ba, ano yan? Di ba libre ito? Pwede bang kainin yan? Let's say, bishop takes, coach. Ayan, bishop takes. Bishop takes F5 lang. O, anong kasunod? Libre yan, coach. Knight takes. Hindi pwede. May queen takes G5 eh. Aba, pwede naman iharang. Di may check. Ganun yung mangyayari. Balik natin. Kaya hindi kinapture yan. Napilitan si Anish mag-rook takes E3. Pagka rook takes E3, nagtulak na nga. And then, nag-rook doon. Tapos, kinapture yung kabayo. Ang ending, nabawi na. Nabawi na po yung pyesa. At, pagdating sa pawn, equal. So, equal na. Anyway, tagilid yung position ng white dyan. Kasi, yung king niya hindi safe. Ang ginawa po is, nag-bishop E4. To prevent yung bishop D5. Para hindi mapin na. Tinirahan lang ng rook takes. Binawi po ng bishop. And then, nag-rook lang sa F3. Pagka rook F3, nag-queen sa E4. Exchanging the queen. Ganyan talaga ang tamang play pag medyo inaatake kapalit mo reyna. Na sinagot lang ng rook F4. And then, tumakbo yung reyna sa D3 na sinagot ng another brilliant sacrifice. Rook takes F3 lang. Wow. Hindi po pwedeng capturing ng queen dahil may ganito. Pag king naman po ang nag-takes, may bishop d5 pa rin po eh. At ang mangyayari dyan, kahit makatakbo ka or anywhere, actually may mga captured and then later on babagsak yung tore. Kaya po ang tinira dyan ni Anish, nag-check muna. Pagka-check, tumakbo yung king, kinapture na po yung tore, kaso bishop d5 pa rin, na tumakbo yung king, and then queen d5 check, or e4 pala yun, tumakbo, check na naman, tumakbo, check na naman, tumakbo, and then sinakmal lang yung tore na kung saan naparisay na po si Anish. Kasi lamang na po ng pyesa, may pass pawn pa. So, siguro sabihin nyo, coach, ba't hindi na lang tinuloy? Baka pwede pa check. Harang na po, wala nang check sunod eh. Tapos may ganun, may ganun.
Kaya, niresign na lang. Grabe yung mga Indian, wala akong masabi. Wala. Naglipahan na sila. Puro sila na lang. Anong nangyari sa torneo? Ito po ang pinaka-final standing. Champion po si Arabin. Ang lineup po niyan mabigat ha. Yan, Anish Giri, Wei, Pragnanana, Vincent Kamer, Edis, Sam Shaklan, David Nabara, Lekwang Lim, nandyan nga din, at Tai Nguyen. Champion si Arabin, tingnan niyo performance yan guys. Tinalo si Vincent Kamer at Wei. Walang talo yan, tapos sinalo si Anish. And then tinablan niya last 2 rounds. Si Anish Giri, second pa rin dahil tinalo niya po last 2 rounds. So si Sam Shaklan at last round, si Pragnananda. Grabe, no? Hanip yung mga Indian. Dami nilang magagaling dyan. Hanip. At dahil dyan, eto pong si Arabin nasa number 14 na po ata sa world. Mabutan na si Wesley, pang 11 si Wesley. Anyway, muli ito po yung coach, PD Master Ding Kauso. Sana may natutunan kayo. Kung may gusto po kayo palang sabihin sa the way I analyze, mas pabor ba kayo sa mas mahaba o yung mas mabilis, yung pinaka, doon na tayo agad sa pinaka highlights ng laro. Anyway, ako kasi mas gusto ko talaga ganito mahaba eh. Kaya lang marami kasi nagko-comment, masyado kang mahaba, nakakatamad ka panoorin, puro kadaldal. Pero ang sa akin naman, para sana may matutunan. Pero anyway, bahala na kayo. Muli ito po yung Coach Winnie Master Ding Kauso. Hanggang sa muling pagkikita. God bless mga kabiyahe. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye po. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.